You can start your work next week. Tinig niyang wika ng lalaki sa kamuling binalik ang pansin sa papeles na hawak. Natahimik siya nang mapansing tuon na ang pansin ng lalaki sa inaaral na papeles. Hey! 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 Pamubulabog ng isang lalaking papasok sa katahimikan nila. Nang mapalingon ito sa kanya, kilala niya ito. Isa ito sa mga lalaking naroroon sa stag party. Well, at marami pang well. Anito, saka umupo sa gilid ng mesa ni Melvin. What brought you here? Matigas na wika ni Melvin sa kaibigan. Nainis kasi siya sa hagod ng tingin na kaibigan kay Shaina. Hey dude, relax! No wonder hindi nagtagumpay si Margo. Napamaang si Melvin sa sinabi ng kaibigan. Alam na niya ang litanyang iyon ng kaibigan. Malamang nakipagpustahan na naman ito kay Paul. Now I understand why they didn't succeeded. May nanalo na. Nagising niyang wika. So no one wins. Nangising baling sa lalaki na agad naman itong kinakunot ng noo. Come on, we're friends, remember? At alam kong pinagpustahan niyo ko. Kaya mo pinakilala si Kim sa akin kahapon. At si Fall naman kay Margo. If sino sa kanila makakakuha ng pansin ko, siyang panalo, isn't it? Diretsahang tanong sa kaibigan. You're such a genius, dude. Anitong tila na nga Alaska. It's a couple trip to Hong Kong at since walang nanalo, we should go together. Well, pwede rin kayong sumama. Aya pa nito kasabay ng nguso kay Shaina. Naiilang na si Shaina sa usapan ng dalawang lalaki. No wonder kung bakit maloko ang lalaki dahil maging ang mga kaibigan din ito. Pero tila gustong magdiwang ng kalooban na malaman niyang walang nagtagumpay sa mga babaeng gustong akitin ito. Malalim na ang isip ng marinig ang tila pagsara ng pintuan. Nakaalis na pala ang lalaking kanina'y kahuntahan ni Melvin. Muling bumalik ang pansin sa papeles na hawak ngunit nakikiramdam lamang siya sa babaeng nakaupo sa sofa sa gilid ng opisina niya. Wala siyang nakikitang emosyon sa mukha nito nang maya-maya ay si Paul naman ang dumating. Bago ka mang Alaska, sinasabi ko nang wala akong panahon. You didn't win. Anya sa pambungad sa kaibigan. Ngunit seryoso ang mukha nito, hindi kagaya ng kay Chris kanina. Kagaya ni Chris, napalingon din ito sa kinaroroonan ni Shaina kaya namaramdaman itong may kasama siya, lumingon ito. Formal pa rin ang mukha ng kaibigan na hindi kagaya ng kay Chris na agad siyang inalas ka na makita si Shaina. I think you should look at this. Anito, sabay bato sa ibabaw ng mesa, ang isang dyaryo. Napakunot noo siya na mabasa roon ang isang headline na balita. Sunog sa isang bayan sa Mindoro. Lumalagablab. Iyon ang headline na nababasa ni Shaina kahit malayo siya. Bigla siyang kinabahan, kaya pilit inaaninag kahit malayo siya. Lalong nanlaki ang mata niya na makita ang pangalan ng munti nilang bayan sa artikulo sa dyaryo. Hindi man direktang nakatingin sa direksyon ng babae, ay alam niyang nanlalaki mga mata nito at humaba ang leeg. Makita lamang ang balitang nasa dyaryo. Ayon sa dyaryo, maraming nagsasabing kagagawan daw ng tiyuhin ang sunog upang mapaalis sa mga residenteng umuumuko pa sa lupaing kinamkam nito sa ina. Ngunit mariing na pinabulaanan daw ng tiyuhin ang lahat ng akusasyon rito. You seem so interested. Tinig na umagaw sa atensyon ni Shaina. Naisip ang ina kung paano malalaman ang kalagayan nito. Walang cellphone ito. Taga Mindoro kasi ako. Aniya sa kanatampalang bibig dahil baka malaman itong koneksyon niya sa tiyuhin nito. Talaga? Tipid na tugon ni Melvin sa maliit na impormasyong iyon galing sa babae. Wala nga pala siyang alam dito maliban sa pangalan at ngayon ay kung tagasan ito. Hindi na siya umimik pa at baka muli na namang madulas ang dila at may pagkanulo pa nito kung ano siya at bakit siya nasa poder nito. Sabay na silang umuwi. Total, gabi na nang lisanin ang opisina nito. May mga pagtataka sa mukha ng mga taong nagdadaanan, maging ang mga lalaking nasipol pa kanina ay tila na umid nang hawakan pa siya ng lalaki sa siko. Bumilis ang pintig ng puso sa dagliang paghawak nito kasabay ng damdaming binubuhay nito sa bawat himaymay niya. Nang makarating sila sa kondo ay wala pa rin silang kibuan ni Shaina. Nakita niyang dumiretso ito sa kusina at siya naman ay sa kwarto. Pumasok siya at naligo upang maibsan ang maalsangsang na panahon. Matapos ay pupunta na siya sa kusina na maulinigang may kausap ang dalaga. Mabilis na tinungo ni Shaina ang kusina upang makalayo konti sa lalaki. Doon ay mabilis na sinuri ang mga kontak sa cellphone. Hinanap niya ang cellphone number ng isang kainan sa kanto nila.
Yun lang ang maaari niyang tanungan. Buti na lang pala at naroon pa yun dahil lagi siyang umu-order ng pagkain doon na dinideliver naman sa mga teacher niya noong high school pa siya. Yes, hello? Ano pong order nila? Meron po kaming menudo, a free... Putol na wika nang agad siyang sumabad. Hindi ako mag-order. Agad nasad sa kausap. Then bakit ka napatawag? Tila tumaas ng tinig ng baklang nasa kabilang linya. Hindi ito hotline ng polis o ospital at mas lalong hindi ako naghahanap ng callmate dahil hindi tayo talo. Litanya nito. Hey no! 10,000. Anya nang tila ibababa na nakausap ang telepono. Okay. Anito na tila interesado sa sasabihin. Totoo ba yung sunog dyan? Gusto ko po kasing malaman kung okay ang aking ina. Anya rito saka binigay ang address nila. Oo te, grabe. Buti nga hindi umabot dito dahil kapag nagkataon at wala na akong bahay, wala na rin akong trabaho. Mabuti naman. Sana nga maayos din ang inay ko. Kilala mo naman ako, di ba? Anya rito dahil matapos ipakilala ang sarili dito ay humingi ito ng pasensya. Sige, tatawagan kita kapag nahanap ko ang ina mo. Baka nasa covered court lang yun. Kasi pansamantala doon muna lahat ng nasunugan. Anito saka nagpaalam dahil baka may mag-order daw. Medyo napanatag naman siya sa sinabing iyon ng kausap. Dinig na dinig niya ang bawat sinabi ng babae sa kausap. Pinapahanap nito ang ina ng babae. Tama nga ang hinala. Mukhang isang pamilya nito sa nabiktima ng kawalang hiyaan ng tiyuhin. Bumalik siya sa kwarto niya at tinawagan isang kaibigan. Hey man, what's up? Masayang wika ng kaibigan nang sagutin ang kanyang tawag. Just need your help man. I want you to go to Mindoro and find someone. Tura nito. Gusto niyang malaman ang background ng babaeng kasama. He knows his friend. Marami itong koneksyon, kaya kahit pangalan lamang at lugar ay kaya nitong matuntun. Okay, sure. What for? Sad nito. Alam na niyang ibig sabihin nito. 1 week to Boracay? Wow, that awesome! Nasisihang tugon ng kausap, saka nawala sa linya. Anyways, if you need something regarding to what I asked you, don't message or call me. I will call you. Seems getting serious. Pus ka nito. I just wanna make sure. Tumawa ang kaibigan. So, it's true? Ang alin? Maang-maang ang sagot nito. Na nakatira sa kondo mo ang babaeng nakasiping mo noong agad na pinutol ito. Tiyak niyang pagpepesta na ng mga ito ang pag-alok niya kay Shaina na maging parausan. Miya-miya ay nakarinig siya ng malambing na boses ng babae sa background ng kaibigan. Napatawa siya. Heh, you seems busy ha? Okay, I'll let you go but don't forget why I asked. Nang matapos makipag-usap, inapagpasya na niyang pumunta sa kwarto upang makaligo na rin. Pagpasok niya nakitang nakahiga sa kamang lalaki at may hawak na libro kaya hindi nakita mukha nito. Maingat siyang tinungo ang banyo upang hindi magambalan lalaki. Matagal-tagal siya sa banyo. 3 buwan na pala sila nagsasama ng lalaki ngunit hindi pa rin siya komportable sa presensya nito. Maaring komportable sila sa kama ngunit kapag normal na ang sitwasyon, hindi sila masyado nakikibuan. Nang matapos sa pagkuskus ng katawan ay agad siyang tumapat muli sa maligamgam na tubig. Saka mabilis na tiniyo katawan. Suot ang kanyang night dress, alumpihit siyang pumunta sa kinapupwestuhan sa kama. Medyo lumuwag lang ang paghinga na makitang tulog ng lalaki. Pahiga na siya nang tumunog ang cellphone nito. Hindi niya sana papansinin iyon ngunit muli itong tumunog kaya mas lalo siyang na-curious kung ano mensaheng natanggap ng lalaki. Muli ay alumpihit siyang tinungo ito at binasa ang text. Hawak niya ang cellphone nito na makitang gumalaw ito. Mabilis ang ginawang pagbaba noon, saka alumpihit na bumalik at maingat na nahiga sa tabi nito nang bigla siya nitong yakapin na mahigpit. Nabigla siya nang bigla na lamang siyang yakapin na mahigpit ng lalaki. Hindi tuloy siya nakakilos sa ginawa nito. Nilingon niya ang mukha nitong nakadikit sa kanyang harap. Napakagwapo ng lalaking katabi. Walang kalahi. Eba ang hindi magkakagusto rito lalo na't mayaman pa. Sa tagal ng pagtitig sa mukha ng lalaki hindi niya napigilan ang pagsungaw ng luha sa kanyang mga mata. Nang maramdaman ni Melvin na papalabas na ng banyo ang babae, nagtulog-tulugan siya. Mukhang epektibo naman dahil tila nakahinga na maluwag si Shaina. Alam niyang hindi pa rin ito komportableng kasama siya. At hindi rin ito masyado nagagagalaw lalo na kapag naroroon siya. Pahiga na ito nang biglang tumunog ang cellphone niya. Hindi niya yun napaghandaan pero kampante siyang hindi ang kaibigan yon na inatasang imbestigahan rito.
Gumalaw siya upang kunin ang atensyon nito at nagtagumpay naman siya. Maingat na maingat itong nahiga sa tabi niya. Hindi na niya napaglabanan ang damdamin kaya niyakap niya ito na mahigpit. Gusto niyang pakiramdam na may kasamang babae sa kama niya lalo na't si Shaina. He liked hugging her. He likes kissing her. Nang makita ang pagsungaw ng luha sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Tila gusto niyang pawiin yun. Tila gusto niyang aluin iyon. Hindi man niya tahasang maamin pero nagkaroon na ng puwang si Shaina sa kanyang puso. Kasabay ng pagpatak ng munting luha nito ay ang banayan nitong paghinga palatandaan na nakatulog na ito. Siya naman na nagbukas ng mata at pinagsawaang titigan ang maamo nitong muka. Hindi ko alam kung anong meron ka at dinadala mo sa akin ang pakiramdam na ganito. Bulong niya sa tulog na babae. Maging siya ay nagtaka na sa sarili. Dahil 3 buwan na niya itong kasama at gabi-gabing nakikita ngunit hindi pa rin siya nagsasawa. He remembered the relationship he had. Bea was the longest 3 weeks or 1 month. Kapag kasi ang babae nagiging possessive na, hinihiwalay na niya pero ibang babaeng yakap. Mahal niya yata to. Kinabukasan ay amoy na maaromang pagkain ang naamoy ni Shaina. Kaya napabalik ko siya ng higaan niya. Mabilis na ginala ang tingin ngunit wala na roon ang lalaki. Lumipad ang paang tinungo ang kusina at nabigla siya ng mabungaran. Si Manang Nena na naghahanda ng almusal. Si Manang ay matagal ng katiwala ng mga magulang ni Melvin. Noong una ay napupunta sa kanila tuwing Sabado upang maglinis pero sinabihan niyang wag na dahil kaya na naman niya maglinis. Pinakilala na siya ni Melvin at alam nito ang setup nila. O ining naririyan ka pala. Nito na makita siya. Opo, kayo po pala. Nabigla po kasi ako pagkagising ko kasi may naamoy akong mabango. Saglit lang po at magpapalit ako. Si Melvin nga po pala Manang. Sunod-sunod na wika. Maagang umalis iha at magja-jogging yata. May kakausapin daw na kliyente. Ewan ko ba sa batang yun, napakasipag. Ayaw naman mag-asawa. Nito, nang maisip ang setup nila ay tila nabigla naman ang matanda at napatampal sa bibig. Ay pagpasensyahan mo na ako ining. Matabi lang talaga ang dila ko. Hinging pasensya nito. Okay lang po, magbibihis lang po ako. Anya dahil nakapantulog lamang siya at sexy pang suot. Nang muling bumalik ay handa na mesa. Wow, mukhang ang sasarap Hindi niya mapigilang matakam sa mga pagkain nasa hapag. Masarap talaga ang mga yan. Ako ang nagluto. Ani ng matanda. Bakit nga po pala kayo nandito Manang? Di mapigilang tanong kasi magdadalawang buwan na rin itong hindi nakakagawi sa kanila. Nagpunta ako para ipaalala kay Melvin na birthday ng inaanak niya. Yung apo ko. Baka kasi makakalimutan na naman ang batang yan. Tugon nito. Napangiti siya. Mabait po ba siya? Wala sa sariling natanong. Napamata naman ang matanda sa sinabi niya. Gusto niya magsisi sa nasabi ngunit huli na. Oo iha, mabait na bata iyang si Melvin. Sanggol pa lang iyan ng inlagaan ko. Mas naalagaan ko pa iyan kaysa saan akong sinalin. Pagkukwento nito, iyon nga lang maloko sa babae, hindi maperme. Sa bagay kagwapo naman diba? Ani pa nito. Opo. Natitigilang tugon. Pero masaya ako iha at mula nang dumating ka, may nakita na akong pagbabago sa kanya. Ikaw lang naman ang babaeng nagtagal sa kanya. Natutuwang wika nito. Sabi ko ngang pakasalan ka na at baka maagaw ka pa ng iba. Dagdag pa nito na siyang ikinagulat niya. Kasal? Ulit sa utak na nagpabilis ng sasal ng dibdib. Pero alam mo iha, naaawa ko sa kanya. Dahil sa kabila ng lahat ng nagawa nitong maging kalmado, kahit araw-araw siyang ginugulo ng tiyuhin niya, ewan ko ba kasi kay Piolo kung bakit gustong-gusto niyang kamkami lahat ng ari-arian ng mga ito. Nakababang balikat na wika ng matanda. Naguguluhan siya. Paano naging angdo ng ganid? Kung ang sabi ng mga ito na si Kevin ang gustong umangkin sa pag-aari nito. Napansin yata na matanda ang pagkatigalgal niya kaya niyaya na siyang kumain nito. Hay nako, baka lumamig ng pagkain natin. Sige, kain muna tayo. Yaya sa kanya. Nakailang subo pa lang siyang ngunit tila gustong umurong pabalik ng kanyang sinubo. Dali-dali siyang tinungo ang lababo doon nagduduwal. Pinagpapawisan siya kasabay ng pagduduwal niya. Nanghihinang napatiyo siya matapos magduwal. Isang kamay sa balikat ang naramdaman niya. Buntis kaya ta iha? May tuwang banaag sa mukha ng matanda. Ngumiti siya, isang mapakla.
Hindi po. Ganito lang po ako kapag nakakain ako at na-allergy. Nangyari na po sa akin ito nung nakaraan kaya nagpunta po ako sa doktor. Pero allergy lang daw po. Paliwanag nito. Nakita niyang lumamlam ang mga mata nito. Akala ko magkakaanak na yan si Melvin. Batang yun. Wala pang balak yata. Hinihintay niya atang mukha na siyang lolo kapag nagkaanak. Natatawa nitong Turan. Hindi niya mapigilang matawa sa sinabi ng matanda. Cute talaga, Manang. Aniya, kahit nanghihina. Maghanda ka nga pala ng damit. Mga ilang gamit mo. Dahil mamaya kapag dumating si Melvin, pupunta tayo sa mansyon. Doon muna kayo matutulog ngayong gabi. Bukas ng hapon pa ang birthday ng apo ko. Anito, saka nagpatuloy sila sa pagkain. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.